Meron pa ba? Ayun. Oh, eto na yung pinag-uusapan natin. Baha, baha, baha. Nasaan na daw yung 5,000 plus na flood project ni PBBM? Ay sinagot ka na. Ang sabi ko kanina, nasan din yung 11,340 na flood project, flood control project ni Digong? Pero ngayon, mga kababayan, pag-usapan na lang natin ang ginagawa ng mga tao ngayon. Nung panahon ng kalamidad, una, si Sarah nagpunta kay Taylor Swift. At galit na galit pa dahil nakuhanan ng kamera. Tanga pala kayo eh. Alam nyo naman na may mga media dyan sa airport. Diba? Di sana kung ayaw mo makita, huwag kang lumabas. Eto na naman mga kababayan, dumating si Bagyong Christine. Ang Pangulo, Agardo Bersosa, hindi mapigilan. Talagang kaliwat kanan ng kanyang trabaho. Sabi pa nga nung iba, ng mga dati kong kakilala mga sumusuporta pa dito dati, mga DDS pala. Sabi, trabaho niya yan. Dapat magtrabaho siya. Gawin niya yung dapat niyang gawin. Nagtatrabaho nga Pero, nasan yung BP natin? Sabi ko sa kanya, nasan yung BP? Hindi naman trabaho ng BP natin yan. Hindi niya mandato. Wala siyang, yun na nga wala siyang mandato. Pero bilang isang leader ng ating bansa, sabi niya, siya ang number 2. Wala nang number 1. Bakit ayaw niyang gawin yung mga bagay na tulungan ng tao? Nasan si Duday? Mga kababayan, nasaan si Duday? Doon naglalamierda si Duday. Biruin niyo mga kababayan, si Duday, habang ang Pangulo, habang ang dating Vice President na si Leni Robredo, ginagawa ang lahat para tulungan ang mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Pero si Duday, mga ka-JP Natics, ay ito, nagpapakasaya doon sa kasal ni Mayor Rama. Ayan si Duday. Noon concert, ngayon kasal ang inatupag. Anak ka ng kinapa. October 23, 2024, mga kababayan, Vice President Sara Duterte no-show sa paghahanda ng relief goods sa kanyang office. Karapat-dapat ba? October 24, dumalo si Vice President Sara Duterte sa kasal ni Dismiss Cebu City Mayor Mike Rama. Suspended na po, suspended na. Diba? Ayan si Duday. Sabi tuloy sa kanya sabi tuloy ni Gloria, may mali po ba sa press con ko? Sabi ni Gloria sa kanya, sabi ko magpa-victim ka. Huwag kang pumunta ng kasal. Ayan tuloy, meltdown ka na naman. Diba? Mga kababayan? Hoy, huwag kang bobo, Carlos Garcia. Carlo Garcia, huwag kang bobo. Alam mo, sa totoo lang, napakatanga mo. Isa ka talagang panauhing pantanga. Tuyo na yung labi ko, Anong inalisan ng pondo? Yung pondo na yon, yan ay sa taong 2025. Ibig sabihin, Carlo, 2024 pa rin ngayon, meron pa ring pondo dapat ang OBP. Diba? Ang pondo niya, alam mo, sa totoo lang, sayang, di ko nakuha Ang pinapakain ngayon ni Sara, lugaw. Aros kaldo. Samantalang dati, nung sila po ay nag-YLS, di ba? Kasama ng AFP, mga kababayan, ang kanilang tawag dito. At dun sa mga safe houses nila, ay milyon-milyon ang gastos sa isang araw. Merong ilang thousand, may 40,000, 50,000, 91,000, 100,000, 91,000, 500,000, 250,000, 1 million. In just 11 days, magkano ang nagastos? Diba? Pero ngayon, lugaw. At wala pa si Sara,
mga kababayan, si Sara naglalamierda, kasal ni Rama. Oh? Carlo, wag tanga ha. Yung budget na inalis sa kanya, hindi totally inalis. At yung budget na pinag-uusapan dito, budget ng 2025. That is future. Sa makatuwid, sa madaling sabi, hindi ka nakakaunawa. Yung may budget pa ngayon, kasalukuyan si Sara sa 2024. Diba? Not unless si Sara Duterte, yung kanyang budget ngayon ay ibinulsa na naman. Diba? Kasi nadidinig pa lang dun sa Kongreso, 2022, 2023. Baka yung 2024, wala na rin. Diba? Salamat sa pag-member, Jerry Ramil. Thank you so much po. O, ano na? Panauhing pantanga. Mga kababayan, kung ikaw ay isang tunay na leader, hindi mo uunahin ang ganitong gawain. Kasi ito, makakalagpas eh. Diba? Sabi nga ni Lenny, kung ikaw ay leader, dapat makita ka doon sa pinangyayarihan ng sakuna. Otherwise, hindi ka tunay na leader, wala kang malasakit. Oo, minsan, hinahanap natin ang presidente, ayaw niyang pumunta doon. Diba? Kasi sabi niya, baka mamaya, imbis na yung tao ang asikasuhin nyo, ako pa ang uunahin nyo. Pero, ikaw, paghahanda ng iyong mga tao, kahit dyan lang, wala ka eh. Kahit dito lang, wala ka. Oh, wala ka. Diba? Anong inatupag mo nung una? Concert. Pangalawa, nagkaroon kayo ng meeting, wala kang show. Okay lang sana, no call, no show eh. I mean, ano yun? NCS. Sa amin kasi dati, NCNS, di ba? No call, no show. Oh. Si Sara wala eh. Nagpapakasaya dun sa oras na yun, samantalang yung mga kababayan natin, ano nangyayari? Sa Batangas, ilan ang namatay? Sa isang bahay lang. Ay, sa isang barangay ata yun. Nakalimutan ko. 20. Dahil sa landslide. Anong ginagawa ngayon nila Sara? Hinahanap ko, wala pa rin. Ang gumagawa ng paraan ngayon, mga kababayan, yung angat buhay ni Lenny, si PBBM, halos hindi na magkaunda-ugaga. Tama, Ma'am Josephine Makatula, hindi niya po may paliwanag yung 125 million confidential funds. Tapos sabi nung isa dito, si Carlo, alimutan ko tuloy yung pangalan ni Carlo. Diba? Salamat ka Carlo, nalimutan ko yung pangalan mo. Oh, Carlo Garcia. Inalisan daw ng pondo tapos nga ka ng nga. Naghahanap daw ako. Tanga ka pala eh. Natural hanapan ko yan. Kasi, hindi naman yan totally na zero. Lalo na 2024 pa ngayon, hindi 2025. Yung inalisan siya ng budget, not totally inalisan, tinanggalan lang ng, binawasan ng 1.2 million, that's for 2025. Diba? Oh. Sabi ni Joseph Bangog, GP, galing iyan si Sara sa Santiago Isabela at diretso sa Cebu, happy. Happy lang kabila ng sinalanta tayo ng bagyo. Sa kabila ng sinalanta tayo ng bagyo. Mga kababayan, ito yung tao na pagkausap mo, pag nasa media, akala mo, paawa. Akala mo, true leader. Sabi nga niya, siya lang daw ang wala daw number 1, hanggang number 2 lang daw. Ang leader natin sa Pilipinas. Oh, kala ko ba, ikaw lang ang pinakamataas. Wala nang tataas sa'yo. Bakit hindi ka namin mahagilap? Sa oras ng sakuna, nasan ka? Inuna mo pang yung lamierda, inuna mo pa? Ano yan, kakain ka lang ng handa? Diba? Ako, antikristo po ata talaga to si Sara Duterte. Hindi, base dun sa kanyang sinabi kanina.
'Di ba? Wala talagang silbi na VP. Oy guys, sa mga nasa Facebook, pasensya na kayo, ha. Mamaya o-order na ako ng monitor. Oh, sabi, "Oy, your conscience, say don't support the Marcoses?" Ikaw lang 'yon, Charlie Whiskey. Kung ikaw hindi mo sinusupport ang Marcoses, okey lang, ikaw lang naman 'yan, eh. Hindi naman kami ikaw. Kasi kami, simula't simula nang ipinanganak ako dito sa mundo na 'to at nagkaisip ako 5 years old, alam ko na kung ano ang naitutulong ng mga Marcoses noon. At alam namin, ang hirap namin, lalo nung pamilya ko nang naging Aquino na ang naupo. Kapag Marcos ka at hindi ka kumampi sa kanila, tanggal ka rin sa trabaho. 'Di ba? Loko-loko 'yan si Charlie, 'di ba? Siguro mga kababayan, 'di ko alam kung ano 'to si Charlie, DDS 'to. Oh, karapatan mo nga 'yun. Pero hindi mo kami puwedeng sabihan, 'di ba? Oh, konsyensya mo 'yun, eh. Ang tanong, naranasan mo ba? Ilang taon ka na ba? Oh, baka ikaw lang nakaranas o yung pamilya mo lang nakaranas. Ang tanong, kung bakit maraming pinahirapan na sinasabi mo, totoo ba? Napatunayan mo ba na yan ay mga Marcos ang gumawa? O baka mamaya naman, maraming tao lang ang gumamit sa pangalan ng Marcos para sa kanila ibintang yang mga sinasabi mo. 'Di ba? Kasi kung sinasabi mo, nasaan ang katibayan mo? Otherwise, yan ay paninirang puri at tamang haka-haka lang. Kasi ako, alam ko sa tanan ng buhay ko, ang mga kasalanan na yan ay ginagawa yan ng mga kalaban ng mga Marcos para ibintang sa kanila. 'Di ba? Ibintang sa kanila na sila ay sumusobra sa karapatang pantao, kaya sila kinakasuhan ng human rights. Nasaan na ngayon yung mga kaso ng human rights na sinasabi mo? 'Di ba? Oh. 'Di ba? Mga kababayan? Anyway guys, eto lang masasabi ko, sa totoo lang, nawala na lahat ng, respeto ko sa tao na ito kay Sara Duterte. Simula po ng, yung tatay niya, hindi nung una okay pa, eh. Pero nung siya ay nagtambalos-los, naghi-hysterical, lalo nung hindi binigyan ng confidential funds, nagagalit nung pinababa itong si Gloria dinemote, galit na galit, nasira na. Pero kahit papaano may konti pa naman dahil ginagalang niya pa si PBBM. Pero nung sinabi niya po, Aki Becky shoutout, nung sinabi niya po na hindi niya pala kaibigan si PBBM at yun ay kalokohan lahat, mga kababayan, mga ka-GP Natics, wala na akong natitira na respeto kay Sara. Diba? Sobrang pangit ang ugali. Sobrang, alam mo yun, pang-demonyo, panloob ng Mandaluyong. Eh. Diba? Hmm. De, kung totoo yung sinasabi ni Charlie Whiskey na maraming pinahirapan, eto na lang tingnan nyo, eh. Charlie Whiskey, nagtatrabaho ka ba? Wala kang trabaho. Yung 13-month ninyo, kanino nanggaling yan? Sa mga Marcoses. 'Di ba? Kung walang pagmamahal ang Marcoses sa mga Pilipino, isipin niyo na maigi. Meron ba kayong 13 month? 'Di ba? Yung mga sahod nun walang delays. Panahon na lang ni Cory yung contractual, eh. Ito pa pagpapatunay. Kung hindi tayo mahal ng mga Marcoses noon, pwede silang makipaglaban
Pwede nilang patayin lahat ng mga tao na nasa paligid nila. 'Di ba? Si General Ver, eh, gusto niya nang rat-ratin lahat ng mga tao nun, eh. Pero hindi pumayag si Pangulong Macoy na wag sasaktan yung mga tao, 'di ba? Ibig sabihin, in pro-Pilipino sila. Sila ay nagmamahal sa mga Pilipino. 'Di baling sila ang maalis sa pwesto, wag lang mapatay, wag lang masaktan yung mga tao. Pero totoo naman na mayroong mga namatay noon. Pero may patunay ba kayo na Marcos ang may gawa? O baka mamaya ginagamit lang ang Marcos para ibintang at ibunton ang mga kasalanan? 'Di ba? Tama, Tita Josephine. Pinatunayan ni Sarah na niloloko niya tayo. May paapo-apo BBM pa yan. 'Di ba? Mahal ko si PBBM. Siya lang ang may puso. Siya lang ang may kaalaman. Siya lang ang may kakayahan. Siya lang ang nakikita ko na talagang karapat-dapat. Oh. 'Di ba, mga kababayan? Anyway, thank you so much po sa inyong lahat at hindi ko na po kaya, masakit na ang aking lalamunan. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating live streaming at maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi, mga ka-GPnatics.